Dagko ng mga isda, daga nag-mercury. Makadaot ra sa atong lawas. Mao nga kumangaon mo, kanang isda nga gagmay, dili ka itong mga dagko. Okay. Pero atong liun pod, para mabalansi ba? Kaya kanunay na itong ginakuan, ang karni, maunin mo na hugaw. Akong balik ko na, once it is clean, contamination could never make it unclean. Pagdeklarar sa iyo nga hinlo na walay hugaw nga makapahugaw sa hinlo nga gideclare sa Ginoo. Mahimo lang nga unfit hygienically but not morally. Liliyong kuno pud nato ang gulay o ang bugas. Ha? Labi na sa humay. Ato lilyon, nag-research ko. Kumusta man ang pesticides? Nga na, gina-spray. Di ba yun natong malimbungan na? Sa wala pagitanom ang, what is this, ang similya sa gulay, gi-sprayhan ng daan para sa herbicide. Pagkatubo na, spray naman, pangutanan ninyo ang mga gardeners, kapilan nila spray. O ka nang spray, hilubay na. So ni Higson, di na ni ako, nag-research ko. Nagingon din ang pesticides nga naa sa gulay, adunay duha ka epekto. Minugbo nga epekto o lungtad nga epekto sa atong panglawas. Ang minugbo nga epekto, makakatol sa mata, allergy, dayon skin rashes, kasukaon ka, o magkalipong-lipong ka. Okay. Samtang katong lungtad na makadaot sa lawas tao ang pesticides, nagingon din mo resulta nag-cancer, madipiktuhan ang giburos nga bata, o hinahinay makadamid sa utok. Now, Igsoon, sabta ko ninyo dili na ako. Ako nang giangkon nga ang clean animals o clean fish na ay contaminants, na ay parasites, di yun na ito nalaliso na. Apan ang tanom na ay pesticides. O mo na epekto. Ang long range sa kuno, cancer, ang batang gisamkon, gisabak, maapektuhan, o makadamage sa pangutok. Sunod, arita. Magsuka-suka ang tao. Nga naman, kaya nagkakaong kagulay nga, unsa, ang pesticides na pa. Sunod, malipong ka. Tungod gahapon nga ang pesticides na kaunin mo diha sa gulay. Okay. Unsa man ang acute na simptoman niini. Okay. Diha din siya, ang symptoms nini kung na apektuhan ka sa pesticide na ay seizure. Mukalit kag gahi, mutoskig ka. Kuma, mawadang kag panimot. Bisan pa gani, mamatay ka. Sa pesticide. Unsa ba? Makadaot sa gipanamkon nga bata ang pesticides. Makaapekto, maka-steril. Mawala ang imong kapasidad sa pagpanganak. Magka-damage pangutok. Unya, muhina ang imong immune system. Dali ka matakbuyan sa mga kagaw. Okay. So, nag-research ko, Okay. Sunod. Bisan pa sa imong kasing-kasing, cardiovascular problems. Kasing-kasing na. Ang pesticide, makaapekto sa kasing-kasing. Unsa pa? Mutaas ang percentage sa diabetes tungod sa pesticides. O gubang pa ng mga balatian. Niya pag yun akong basahon. Pesticide exposure has been linked to other chronic conditions like asthma, Parkinson's disease, Alzheimer disease. Mauna. Pero pastor, hugasan man, correct. Correct na.
Kay wa gyud ta magkaugulay nga walay hugas, pero paminaw mo sa akong research. While washing vegetables with water can reduce surface pesticides, it's not complete solution. Research, ha? Ang paghugas na rin nato ang pesticides lang nga naa sa sulod. Sa ibabaw. Dahon, palak, uban pa. Pero katong pesticides, nga na-absorb na sa maong tanom, nag-ingon ang akong research, it is not a complete solution. Washing is not a complete solution. Kaya ang paghugas, ang nakuha ang dirt, abog, yuta, lapok, germs, kagaw, morte mo nahugasan kaysa babaw. But not all pesticide residues are easily washed away. Dili ang tanang pesticides, dali siya mawala sa paghugas. Balansi ginig so na, balansi ginig. Ang ubang pesticides, madali siya matunaw sa tubig. Maunang paghugas, wala sila. While others are not and may remain on the surface or in the produce. Samtang ang ubang pesticides, dili madalig kahugas, labi na katong nituhop na. Okay. Unsa may rekomendasyon, paminaw mo. Naay rekomendasyon. Food and Drug Agency sa Amerika recommends washing all fresh produce thoroughly. Kanang grabe yung pagkahugas, asa man ta maghugas? Under running water before eating. Even it is organic, based on organic. Running water. Ang butong isakto ba ning akong running water? Nga kanaan nas planggana, di ba na running water? Nga? Di yun na ito waswasi. So please, hugasin ninyo ang mga gulay dito kusog ang agos sa tubig. Okay? Muna igsoon ang mag-lecture. Kinahanglan na ay mga proposal. Niya yun igsoon, research ni, not 100% solution. Ang paghugas gulay is not 100% solution. No washing method completely removes all pesticides. No washing method completely removes all pesticides. Walay mga metodo sa paghugas nga kumpleto mawala ang pesticides. Tungod kang ubang pesticides inigtuhop, diha na sila makipugong sa mga unod ug mga di na siya matangtang, nituhop na. Di na nimo mawala, mga kaigsunan. Karon arita sa humay. Humay na punta, ha? Grabe yung pag-spray sa humay. Makataas o ani? Pero sige mo sa akong research, but poses health risk to both farmers and consumers. May risgo sa panglawas sa mag-uuma sa og sa nagkaon og bugas og luto. Exposure can lead to acute symptoms like dizziness, etc. Mamar gyapon ang epekto gyapon sa spray sa gulay og sa humay. Paniya, unsaon nato nga niya may pesticides ginatong humay. Saman, gitudloan kita na kinahanglan ato uning hugasan og mayo sa atong sinudan, atong kislan. Okay. Pero nasayod ba mo? Nga kanang atong pagkilis, kanang atong paghugas sa atong lungagonon, pila rin nakuha nga pesticide? 0.40% and 4.28%. Gamay ra igsoon ang nahugas nga pesticide sa bugas. Nga nung nilatay man tigbugas ani nga gulay mga atong gisgutan, kay kitang tanan nagkaon tag bugas. Pero naapoy sugyot nga kung ang bugas nga imong lungagonon imong humulandaan og taod-taod kanang pataod-taoran, dayon iyabo ang tubig, then imo na pong hugasan na po nimo.
makadaghan mo hugasan. Pila may makuha nga pesticide? Oy, dako-dako ang makuha. 57.72% kung imo dang humulan. Ha? Or, usahay mo abot 70.39% or 87.50%. Igsoon ang kalahi ning pesticide dili sama sa parasites. Kini pesticides di mo ni mahinluan pinaglungag, maapil siya kalungag pero naara pesticides. Na karon, ganahan ba mo maglungag sa bugas nga hinumulan ng daan? Lata ining lungag nimo. Daghan tag problema nga gito boys kalibutan mga kaigsunan. Daghan tag problema. Imo nang humulan og dugay, lata imong lungagon. Hugasan imong makadaghan. Ang nabilin carbohydrates na lang, wala na mga vitamina. Ay ambot na lang yun mga kaigsunan. Oh, samtang ang paglungag o paghugas sa linungag makareduce sa pesticide, but it doesn't eliminate them completely. Research. Wala mawala ang pesticides completely. Wala. Ang paglungag na imo nang nahugasan makaubos-ubos, no? Sa maong mga residues. Pero naapay nabilin. It does not eliminate completely. So, may tabo ni mga kaigsunan, hinluan, kung gulay, panitan, o guban pa, okay. Pero hinumdumi, nga pesticides lang nga naa sa gawas mo ay nakuha. Ang nituhop sa unod og sa palak og sa daw, di na tumawala. Tuwara to. Research niya, ha? Okay. Pero arita sa isda. Isda, ha? Ang isda o karne mo, maura. Kumusta man katong contaminants? Parasites. Ibutan na ito parasites. Pero kung pananglit, mga antibiotics o mga unsa to nga mga tambal, kana di po na makuha sa cooking. Pero aritas parasites o germs ka mo may gisayt sa mga nag-lecture. Nga basta inighiwa na to sa karne, naanaday mga parasites. Okay niya. Thoroughly cooking fish and meat will kill most parasites. For fish cooking to an internal temperature of 145 degrees Fahrenheit or 63 degrees centigrade for 15 seconds is generally sufficient. Patay! Generally sufficient. Sufficient. Wala'y parasites nga nabilin. Wala. Pero kung nagkaon ka na og mga sa feeds nga, mga antibiotics, uban pa, kana di po na mawala sa paglungag. Pero kung imong ikumparar, ang gulay, bisag imo nang lutuon, ang pesticides na. Whereas sa isda o karne, ang parasites, pag luto nimo, wala parasites. Okay. Research ka po nagsuon. For meat cooking to an internal temperature 160 degrees Fahrenheit, 71 degrees centigrade is recommended. Kung sa karne, lutuan og mayo. Or, ibutang sa freezer, -4 to -20. 7 days, wala contaminants. Sumala sa science, mga kaigsunan. Bosa, ang maayo nga sugyot, igsoon, mo nang mag-lecture ta, muhatag-tag sugyot. Ang maayo nga sugyot mo. Sa nagkaon o gulay ra gyud o gulay ra, unya, di man ta makaigkas, mukha yung tag luto. Kinahanglan kung gulay organic. Kana. O kita niya na. Organic. Minito siya, walay pesticides. Walay fertilizer. Wala. Okay? Kung sa bugas, kinahanglan organic punta. Purki lang. Kay ang mga gulay nga organic o bugas nga organic, taas ang presyo kaysa dili organic. Kana mo na
Mo na maayo nga pamagi, aron inyo matimbang-timbang. Go for organic. Sulbat. Vegetarian, organic. Bugas, organic mo. Ang usala po na ito, kaya niya tanag po yun yung atong nasod nga arang kadaghagmal dito. Usa na ito kasiguro, nga kanang gitawag organic, tinuod yun ng organic. Usa po na, mga kaigsonan. Ay, pagkadaghaw problema ng kalibutan, amot na lang. Ni atas kalibutan nga walay kasiguruhan. Niya na ta. Niya na ta. Ikaw nga vegetarian o ikaw nagkaon sa hinlo nga isda o karne, niya ta nini nga kalibutan. Ma-reverse ba nato ang tunglo nining yuta? Kaya gitunglo man eh. Ma-reverse ba ni nato? Ha? Ma-reverse ba nato? Giyon sa magtunglo. Nagyunan Diyos kang adan, tungod kay ikaw naminaw ka sa imong asawa, nikaon ka sa bungas kahoy nga gidili. Cursed is the ground because of you. Ay, so, natunglo na. And what is cursed by God, you cannot reverse it. Niya na ta. Magulayan ka, di ka mag-fertilizer, wa kay abot. We're cursed. Magtanong ka nga wala kay mga pesticides, hinay mo patay ang mga organic na pesticides. Hinay mo patay og mga insekto. Asa man tani? The ground is cursed. Niya na tani kakalibutan na ni. Watay matuan. Kung mukaong kaghinlo nga isda o karne, be sure nga walay usab mga chemicals. So kinahanglan organic imong manok, organic imong baka, imong isda organic. Ha? Unya lutuag maayo kay katungingon ni doktor nga basta mag-ihaw na ta isda nga makuwas dagat pak na aday parasites, lutuag maayo. Patay ang parasites. Nang kung ikaw pure vegetarian, please mag-organic yun. Ha? Mag-organic yun. Tanan nga kanunon sa balay nimo pulos organic. Prutas pulos gyud organic. Ayaw yung pagsalay kayo. Tanan mga prutas pulos na gi-sprayhan. Magkaon ka og bugas, ha? Organic yun. Maura yun ilo. Ano to? Mas may pa'y mais kay kulang o spray. Karon, hunahuna na to, magbulag na ta karon. Think it through. Pamalandungan mayo. Kung mukaon ka ning gulay o luto nga contaminated sa pesticide, mangutanan ko, makaapekto ba ni sa imong kaluwasan? Akong balikon. Kung mukaon ka ning gulay nga naay pesticide, mukaon ka sa rice nga dunay usab mga pesticide, sa ato pa mga contaminants. Mangutanan ko nimo, makaapekto ba ni sa imong kaluwasan? Siyempre yung mutubag mo yung ka nga, di na makaapekto. Di na makaapekto. Sunod na kung pangutana pamaladungan. Kung mukaon po kag isda nga contaminated, hinlo nga isda, kung mukaon kag karne nga contaminated, makaapekto ba ni sa imong kaluwasan? Nagtuo ko nga ang imong itubag mo yung makaapekto na pastor. Muna akong nalibugan nga kung ang gulay o ang luto contaminated, mukaon ta, di matandog atong kaluwasan. Pero kung kauntag hinlo nga karne, hinlo nga isda nga contaminated, makatandog sa atong kaluwasan, di na nako na ma-reconcile. Think it through. Ha? Think it through. So ako ning address sa mga vegetarian. Kung gusto mo mag-lecture, i-lecture lang ang health benefits. Don't be offensive. Ayaw yun.
Sama tong nag-comment sa maong video nga natukan lagi ang district pastor nga nangutana. Basi ka to may natukan. Murag ako, apod kumatok eh. So, kamo nga mga vegetarian, kung mag-lecture gani mo, i-present ninyo ang health benefits. Ayaw ninyo i-connection sa kaluwasan, please. Ayaw, ginani. Directly or indirectly. Kaya sayang, inyong presentation, indirectly, masabta ni mo nga konektado sa kaluwasan. That is wrong. Pag-lecture lang mo sa health benefits. Ayaw yun ninyo, murag imong yung isumpay yun ang kaluwasan, musangkog yun dito. Ha? Kamu nga dili mga vegetarian nga mukaon pa mo clean meat o fish. Ayaw ninyo biay-biaya katong nag-vegetarian. Ayaw. Respetuhi ang ilang pagkinabuhi. Kang labing maayo sa sulod sa iglesia, mo respeto ta sa matag usa. Ang vegetarian o dili vegetarian, magre-respetuhay ta. That's all. Ha? Muna ang gusto na akong mahitabo sa sulod sa iglesia. Akong balikod, ang padapos na akong pangutana. Nga naman, nga kumukaw ng tao sa clean meat o clean fish, pero dunay contamination, dunay mercury, ha? Dunay mga hugaw, dunay parasites, nga naman nga maapektuhan man ang iyang kaluwasan. Apan nga naman nga nagkaon og gulay nga may pesticides, may contaminants, o nagkaon og rice nga may pesticides, nga naman nga di man maapektuhan ang kaluwasan. Think it through. Ang akong presentation, comparative. Akong gipresentar ang side, pikas-pikas. Think it through. Ang Diyos magpalain ka na to. Nga vegetarian, magbarkada sa sulod sa iglesia. Di ta mag-away. Tungod lang sa gulay, mag-away ta. Ha? Tungod lang sa gulay, muatak kita sa atong isip katao. O tungod lang sa nagkaon, ikaw gunod, ikaw makondenar, di taniana. Kung gusto man yun ta, moadto sa ginaraya sa mga langit, mga kaigsunan, kung ang prinsipyo nimo sa vegetarian, I fully respect you. That's yours. Kung ang imong prinsipyo sa mukaon pa ka o hinlo nga mananap o hinlo nga isda, I respect that. Mag-usap ta sulod sa iglesia. Dili ta magdinaw tayo. Kaya mauro man. Mga gulay, na ay pesticides. Bugas, na ay pesticides. Oh. Isda, na ay contaminants. Na ay mga mercury, na ay mga chemical sa umabang pa. Na. Katungin sa doktor nga ay parasites. Okay na ay parasites. Where shall we go? The earth is cursed. Nalaglag na kini nga kalibutan. Ang atong establish ang relasyon sa atong Ginoo. Ang Dios magapalain ka nato, magamputa. Salamat to Dios sa imong pahimangno kanamo. Amo mapingan among lawas imo kining templo. Og among giampo Dios, pasalamatan namo ang imong mga anak nga nag-adapt og vegetarianism. Salamat nga ilang gi-adaptar kini. Ug katong wala pa mag-vegetarian, ako sa mga ampo, nga moabot ang panahon magkausag hapon ta. Salamat ikaw nagatubag sa mong pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.